Magandang umaga pong muli. Ako po si Tita V at tayo magsama-sama ngayong umaga para sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumaugnay sa amin, Panginoon. Lalo na po ako, let your words speak in my heart para, Panginoon, ang inyong mga salita rin ang mangungusap sa mga taong makikinig ngayon. Ako po ay inyong balutin ng inyong banal na spirito, and may your anointing be upon your servant, O Lord. Thank you, Father, in Jesus' name, Amen. Deuteronomy 30, verses 19 to 20. Today I have given you the choice between life and death, between blessings and curse. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life so that you and your descendants might live. You can make choice by loving the Lord, your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. This is the key to life. And if you love and obey the Lord, you will live long in the land the Lord swore to give your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Ano nga ba talaga ang tunay na susi ng buhay? Of course, mahalaga na may personal tayong relasyon sa Diyos kay Jesucristo at mahalagang tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At kung tayo ay meron ng Kristo sa ating puso, ay napakahalagang piliin natin ang buhay, hindi ang kamatayan, piliin natin ang blessing at hindi ang sumpa. Yun yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 30 verses 19 to 20. Alam niyo ba na tayong mga adults, ang normal adults daw, pagdating sa decision making, meron tayong 226 decisions focused on food alone. Isang araw daw, sabi sa pag-aaral, according sa Science in Nature by Frank Graf, ay common daw sa tao, in general, 226 per day ang decision na ginagawa natin na kung saan ang focus lang natin ay pagkain. Pagising nga naman natin sa umaga, iisipin natin ang almusal at nag-aalmusal pa lang tayo, iniisip na natin kung ano ang merienda at nagme-merienda, iniisip na natin kung ano ang pananghalian and so on and so forth. So, pipiliin din natin, magde-decide din tayo anong klaseng pagkain, anong nutrients meron. So, kung susumahin daw, generally, per person or per adult is making 226 decisions per day focused on food alone. And paano naman daw yung iba? In fact, there are 35,000 remotely conscious decisions. Ibig sabihin, mga desisyon na talagang ginagawa natin araw-araw. Halimbawa, pagising natin sa umaga, unang desisyon, imumulat mo ba ang mata mo? Babangon ka na ba? Lalakad ka na ba? So pag binilang mo raw lahat yan per day hanggang bago ka matulog ulit, ay abot ng 35,000 per day ang desisyon na ginawa natin as an adult. Kung mga bata naman daw, ang normal na bata ay gumagawa ng desisyon ng 3,000 decisions per day. Dami rin pala, no? Of course, kasama dyan yung kanyang pagdede, pag nagugutom na, paano niya sasabihin, paano niya express sa nanay niya, paano siya maiintindihan, no? Ano ang gusto niyang gawin, gusto niya bang kumain, gusto niya bang maglaro, etc. etc. So kung susumahin daw, sabi sa pag-aaral, ang average na bata ay nagdidesisyon ng 3,000 or making 3,000 decisions per day. Ikaw, kaibigan, sinabi dun sa Deuteronomy, piliin natin ang buhay, hindi ang kamatayan. Piliin natin ang blessings, hindi ang sumpa. Anumang desisyon na ginagawa natin sa buhay, ay siya rin ang magsasalita doon sa ating mga choices.
Kung ano man ang dinesisyon natin ngayon, yan din ang makikita sa ating mga action at ito ang ating choice. Kaya nga hindi dapat natin sinasabi na wala akong choice. In fact, lahat ay may choice. Sabihin, ito kasi yung pinili mo. Hindi mo pwedeng sabihin, wala kang choice. It's really your choice. Life or death. Ibig sabihin, pipiliin mo bang mabuhay, nakapiling si Kristo? O pipiliin mong mamuhay sa pamamagitan lamang ng sarili mo? Pipiliin mo bang mabuhay ng may blessing, kapiling ng Diyos? O mas pipiliin mo yung buhay na punong-puno ng hirap at pasakit dahil malayo ka sa Diyos? Maaring pwede rin namang sabihin natin dito sa mundo ay masaya ka naman kahit wala kang Diyos. Pero ano kaya ang magiging buhay mo pagdating ng araw? Kasi alam mo, itong curses na sinasabi sa Deuteronomy 30 ay ito yung buhay na minana pa natin kay Adan at Eva dahil dun sa kasalanang ginawa nila sa Garden of Eden. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pinadala niya si Jesucristo upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na natin maranasan yung tinatawag nating eternal suffering or eternal death. Kaya piliin mo, kaibigan, ang magkaroon ng buhay at magkaroon ng pagpapala sa piling ng Diyos. Piliin mo ang buhay, piliin mo ang blessing. God's design for you and me is to bless us. Also, gusto ring i-bless ng Lord ang next generation natin. Sinabi rin yun doon sa ating binasa. Kung pipiliin natin ng blessings, pipiliin natin ng buhay, kapiling ng Diyos, ay surely pagpapalain ng Diyos tayo at ang mga susunod pang mga henerasyon. Ayaw niyo ba yon? Of course, gusto natin lahat yan. Tayo bilang mga magulang, ang pangarap natin ay magkaroon ng buhay na masagana ang ating mga anak at ang mga susunod pang mga henerasyon, ang ating mga kaapu-apuhan. Subalit mararanasan lamang natin ang tunay na buhay na masagana sa piling ng Diyos. Kailangan mo na tanggapin si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sapagkat walang ibang buhay na masagana kundi ang buhay lamang sa piling ni Kristo. Ang buhay ay it's not a series of chances, ganun ang buhay, but it's a series of choices. Sabi nga ng isang manunulat, life is not a series of chances, but it's a series of choices. Let's pray that God will give us the discernment. Ikaw at ako ay bigyan ng Diyos ng wisdom pagdating sa tamang desisyon. Magkaroon tayo ng wise choices sa pang-araw-araw nating buhay. Kaibigan, the best choice that you can make today is to accept Christ as your Lord and Savior. Kasi baka bukas, mamaya, hindi natin hawak itong mga to eh. Hindi natin alam, baka huli na ang lahat. Kailangan nating tanggapin ngayon na si Kristo. Tanggapin mo siya, si Jesucristo sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sundan mo, kaibigan, itong panalangin ito kung nais mong tanggapin si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dakilang Diyos, salamat kay Jesucristo na namatay doon sa cross ng Kalbaryo at nabuhay na muli matapos ang ikatlong araw para sa aking kasalanan. Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan mula noon, ngayon at sa mga darating pang araw. Tinatanggap kita, Jesucristo, sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang masunod sa aking buhay. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sumunod ka sa panalangin ito, ngayon ay nandiyan na si Jesucristo sa iyong puso
at ang banal na spirito ang gagabay sa iyo. Magandang umagang muli. Love and prayers, Tita V.